Mga kapatid, sa ating pong pangunahing balita muna, hindi pa rin po tatantanan ng China ang pangaharas o tinatantanan ng China ang pangaharas po sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa panibagong video na nakunan ng night vision camera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, huli sa akto ang panunutok naman ngayon ng mga barko ng China ng high-intensity laser sa BFAR vessels. At ayon sa BFAR, 6 na ulit na itinutok ang laser sa kanilang barko na tumagal ng tig-5 minuto. Nangyari po ang insidente sa Hasa-Hasa o Half Moon Shoal noong pong December 2 habang patungo ang BFAR vessel sa Pag-asa Island. Pasok po sa ating Exclusive Economic Zone o ECZ ang pinangyarihan ng insidente. Pero hindi po nakuha ng BFAR ang detalye ng nanutok na barko dahil nakapatay ang automatic identification system nito. Samantala, naghain naman ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban pa rin sa patuloy na panghaharas ng China dyan po sa West Philippine Sea. Bukod kasi sa insidente ng panunutok ng laser noong December 2, binomba rin ang tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ginit-git at hinabol din ng mga barko ng China ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Ayon po sa Department of Foreign Affairs sa DFA, lehitimong operasyon ng Pilipinas sa Scarborough o Panatag Shoal. Sumatotal, aabot na sa halos 200 ang inihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa bansang China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagsagawa po naman ng joint maritime exercises ang Pilipinas at ang Japan kasama ang Amerika sa West Philippine Sea noong pong Biyernes. Kabilang sa nakiisa ang 2 barkong pandigma ng Pilipinas at Japan at ang P-8A Poseidon Reconnaissance Aircraft ng Amerika. At ayon sa US Indo-Pacific Command, bahagi pa rin po ang kanila pong pagsasanay ng pagpapalakas ng interoperability ng militar ng 3 bansa. Tiyempo ang idinaos na pagsasanay ilang araw lamang matapos ang panibago pong pangaharas ng China sa ilang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, nakatakdang maglabas ng progress report ang House Quad Committee kaugnay pa rin sa inisyal na resulta ng kanilang mga pagdinig sa illegal na pogo at war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Overall Committee Chair Robert Ace Barbers, isasama sa nasabing report ang mga tinalakay sa 12 pagdinig ng komite, pati na rin ang nasa 15 panukalang batas na kanilang ihahain. Sa paglabas po ng report, umaasa ang Quadcom na kumilos naman daw sana ang mga kaukulang ahensya. Target idaos ng Quadcom ang huli nilang hearing sa December 12 para mailabas ang report bagong bakasyon ng Kamara sa December 18. At sa ating pong ulat ng panahon, asahan pa rin po ang mga pag-uulan dahil po sa 3 weather system na nakakaapekto raw ngayon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. At ayon pa rin po sa Pag-asa, patuloy po makakaranas ng maulang panahon ang Mindanao, ilang bahagi po ng Kabisayaan hanggang sa Palawan dahil po sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Maghahatid rin po ng mga pag-ulan ang shear line sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Sur at Camarines Norte. Habang amihan naman o northeast monsoon ang siya maghahatid ng mga manakanakang pag-ulan sa Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao at sa Cagayan Valley.